Hebrehanon Kapitulo 4 versikulo 12 nga nagaingon, mahantod sa 13 nga nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuhan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa 13, ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuat tanang butang binuksan ug dayag sa tayong mga mata niya, kang kinsa maghatag og kita unya og usay. Ug sa pagsugod magaambuta. Halangdon ug mahigugmao na mo Dios sa mahanin ning sayo sa kabuntagon amahan kami nang sa nagaduol sa imong presensya, nagapaubos imong gahom, nagapasalamat sa lain na usab higayon imong gihatag kanamo nga kami makasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Tabangi mo mga kanakanamahan sa pagtuon sa imong pulong karon. Hinaot pa ang teaching ministry of the Holy Spirit, may magapanudlo ka naman karon, magapatinaw sa matagpulong mo pagatunan namahan. Tuon kay among ginaangkon gayud amahan nga kami dili pagiligo ang mga kaalam sa pagtuki o pagtugka sa mga pulong amahan. Busa ang kinahanglan namong imong panabang sa balang espiritu sa kining tanan mahimong successful amahan. Tabangin mo tag-usamahan ang among pagsimba karon, wala kay miling katuyuan kundi mahimaya ka na mo sa imong kinabuhi Ama. In Jesus name I pray. Amen. So kini atong subject karon nga pagatunan, actually kini nga subject na okay lang nako ni sa dihang nagapangita ko sa files nga gipasa ni Pastor Jungjung sa kuabot sa seminary tungod kay nagapangita lagi kay gusto na ko mukuan. O kinilagyan kong cellphone kay cellphone ako kay mo-appear lang siya kalit na mga files kung imong scroll mo na mga files kung ma-appear lang kalit kay tungod kay na siya problema. O kini nga subject ni appear sa kong cellphone. Uy, reason for suffering. So kini din nga files ipadala ni Dr. James Brittle sa kuha. Si Dr. James Brittle is wala na siya no. O sa mga uban pa, sumalangit nawa. So, kita wala man talaga yung sumalangit nawa. Kaya ka naman kung sumalangit nawa, dahil nga, malangit unta. Pero kita sure kita na sa Dr. James Brittle na kita sa langit. So, si James Brittle na sa langit. So, reason for suffering. Ngano nga mga tao, mga magtotoo, mag-aantos mangyod. Kabubuton bagyo sa Diyos, nga ang usa ka magtotoo is mag-antos. Kung mag-study ka sa divine guidance sa 7 directive declared to be general will of God, isa dito ang suffering. It is the will of God for us to suffer. So, matod pa sa 2 Peter 3:17 nagaingon, kay labi pang maayo kung maoy kabubuton sa Dios nga mag-antos kamo tungod sa pagbuhat ug maayo kay tungod sa pagbuhat og dautan. So, kabubuton sa Dios nga mag-antos kita sa pagbuhat og maayo kaysa mag-antos kita sa mag-antos kita o mag-suffer ta sa pagbuhat og dautan. So, dunay duha ka kapag pilian. Kung magbuhat ka sa kabubuton sa Dios, na kay pag-antos. Kung magbuhat ka, dili mo yun sa kabubuton sa Diyos, nagyapon kay pag-antos. So, nagaingon mo sa usab sa 1 Peter 4:19, unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 19, busa, ang mga nag-antos sumala sa kabubuton sa Diyos, magtugyan sa ilang kalag diha sa mga maayong buhat ngadto sa matinumanon nga magbubuhat. So, mo gini niya kabubuton sa Dios. So sa Kristohanon usab sa magtuto nga mag-aantos jud da. Dili ingon nga panutas sa Dios kundi para ma-learn ta sa mga butang atong ginapamuhat. Kaya uba nagatuo, wala man ta nagatudlo dili prosperity gospel. Prosperity gospel nagatudlo nga once nga motuo ka kay Jesus Christ,
everything will be alright. No suffering, no pain, no gitatawag na to mga pagantos. Dili gina siya tinuod. Kay the more nga mga lagad kas Ginoo, the more nga magkadaghan ang imong alantoson. The more nga magtubo ka sa paghamtong, the more nga magka-intense ang imong suffering. Mao na kabubuton sa Dios sa imuha. Nadughang klase sa pagkapagantos nganong ang usa ka magtuto, usa ka tawo magaantos. Sa atong mga magtuto, una, suffering from failure to master the details of life. So kadaghan na kita kadungog kining about details of life. So kinahanglan din nato i-master na natong details of life. Detalye sa mga kinabuhi. If you do not master the detail of life, you become a slave to the details of life. Failure to master detail of lives result misery. So, magantos yun ka, mag-suffer ka. Unsa man na yung mga details of life? Una, kining kwarta. Apil na siya sa details of life. Sa 1 Timothy 6:10 nagaingon, the love of money is the root of all evil. Nota, the love of money is the root of all evil. Kaya mo ba interpret ni money is the root of all evil. Mali na siya. Dili na siya maong sa scripture. The love of money means ang pagigugma nimo sa kwarta mo ugat o gamot sa tanang kadautan. Napunsa na ito mahibal-an nga usa tao. Ang usa ka tao nahigugma na sa kwarta. Dali na ito mahibala, no? Ang usa ka tao nahigugma na sa kwarta. Pagsugo na nga nagpanikas na sa imo, ano? Nahigugma na sa kwarta. Mga scammer, they love money. Mao na nagapang-scam sila. Tungod kay nahigugma na sila sa kwarta. Kanang nagapanulis, nahigugma sila sa kwarta. Tungod kay ginabuhat nila, gusto sila og dali lang kwarta, dali lang ang pangita. Dili sila gusto na maghago. Especially ang atong mga politician, they love money. Dili tanan, pero most of the politicians love money. Dili ka mo gasto dako sa imong pagdagan sa katungdanan kung wala kay gi apas. Kay balog yun ang mga tanang politician nga magpakalingkod ka, tiba-tiba yun ang kwarta. Nayuban nga hawad ka mo tago, di lang masakpan, pero mao ginilang modus operandi. Ang makabaton o kwarta. Now kita mga makutistuhanon, kung failure tani, kung ang kwarta gitagaan na po ito priority, ang atong pagkatistuhanon, mo isulta yun nga do sa suffering. Naagay misery. Ang gitudlo sa tuwa is, mapuntinto ta kung unsa ang naa sa atuwa. Ikaduha, success. Kining pagmagmalampuson. Success o sa katao. Apil na siya sa details of life. Pag dili ka mamuhandle sa imong success, pag muabot na ka sa punto na successful na ka, o muabot sa imong arrogance, tungod kay successful na ka, failure ka sa pagmaster sa details of life. O muabot yapon ka sa misery or suffering. Ikatulo, pleasure. Apil na dihang entertainment. Apil na dihang pag-adto sa mga lugar nga gusto nimo. Apil na siya sa details of life. Kung dili na nimo makontrol, dili na nimo makuha into proper perspective, kana maghatag yapon nimo og suffering. Ikaapat, friends. Usahay po niya itong mga amigo, no? So, labi na itong mga amigo nga mga kalibutanon, mao ginagamit ni Satanas usahay pamanintal sa tuwa. Ayaw sa simba. Palasimba bitaw ka.
Absent sa karong Domingo. Kay musimba ka to, basta mulampas ka sa langit. So, ingon na, ang prince, maoy mutintal nimo nga dili ka pasimbahon o dili ka pagbuhat sa bulaton sa Dios tungod kay nay maayong bulaton pagtuon la dunay maayo pang bulaton sa gawas sa pagsimba. Mo na atong friends. So, be careful sa atong mga amiga. Pag mga amigo o amiga, pag ma-influensahan gani ka sa imong amigo o amiga, means failure ka sa pagmaster sa details of life. Loved ones. Pinagpuro itong mga loved ones. Especially ka itong mga dili-testuhan itong mga hinigugma sa kinabuhi. Isa po na sa atong dapat bantayan. Social life. Kining social life good. Gabi kining social life ron. Muadto lang tao, mall, maglipay-lipay. Bato pa ni Pastor Pidi, once gani, nga muadto ka og mall, maglipay-lipay lang ka, it means na ay problema sa imong spiritual life. Kaya ang tinod na Kristohanon, doon na siya kalipay, whether nasa sa mall o nasa sa balay, ang kalipay, nagyod kaniya, nagauban kaniya. Sharing the happiness of Christ. Malipayon ka bisag unsa, bisan unsang mga circumstances sa imong kinabuhi, whether good or bad, na kay kalipay. So, social life. Relationship. Appeal na siya sa details of life. Health. Appeal na siya sa detail of lives. Kung kinahanglan po nga, dili na to ang ginasmin dili nga, dili nimo tagag priority pagayo ang imong health. Nga ma-compromise na po ang mga buluhaton sa Diyos. Kung kinahanglan po nato, ampingan nato atong kaugalingon. Dili po ngayon nga, dili man ni siya kuhan kay ang kabubuton yun sa Diyos ng kuhan. Ato pong kaugaling, ato pong ampingan kay kung makuhan po natong health, dili na punta kasimba sa Diyos. Kung saan man ay magkasakit ka, dili na po nimo ma-perform ang imong obligasyon nato sa Ginoo. So ang health, bantayanan kayo. Kung dili na to tagag priority nga, karon di sa musimba kay matubog gym. Kay importante kay nga mudako na yung muscle para macho. So, mali na po na siya. So, minana no. Reputation. Kining reputation nimo. Then, ang ikapulo napulo is status symbol. Kini daghan kay nabitik kaning status symbol. So many status symbol such as luxury house, luxury cars. So dili gyud kini tanang mga butanga dili ni siya daotan. Pero kung maingon ta nga kining tanang butang imong tagay priority is mana siya ang problema. Status symbol. Ang ubang tao nagapamalit lang yung butang kay may balance sa ubang tao nga alangan siya. Once gani mag-drive ka o car, wheels, pag naog di mo, expected yun na sa mga tao nga, gwapo ka kahintang. Status symbol, gwapo ka status. Remember na ko, nami-member, taga Cotabato, may example ginako siya, gusto niya mahibalan, nga dato siya, is pag magto na siya sa Natasha, gabi yun. Ginatawag na namo siya the walking pawn shop. Kay gabi kwintas diri napulo ka kwintas ayan po yang kamot puno sing-sing diri bracelet pa imo ingnon yun namo the walking pawn shop. Si Ma'am Disa Muhammad, actually Disa kaya yung anak is Disa, gamit na Disa Muhammad, si Ma'am Sarah Muhammad. So, grabe yun. Gusto niya makita sa tao nga dato siya. May status symbol. So, anyway, pag ato na mo silang balay, dako ginon ng balay. Dako pumigay ng balay. So, night time nga akong ipangutana nga, Ma'am, sa Cotabato, ma'am, magsunod po ka na, ma'am. Ay, dili siya. Mapatay ka dito.
Mapatay ka dito kung magsulob ka ani. Dili lang ko magsulob ani sa Davao. Kay statement dili sa Davao. So mana siya. Malingaw lang ko to niya si Ma'am Lisa Muhammad, si Ma'am Sarah Muhammad. So muna ang uban naning kamot nga makapalit og sakyanan para pagtanaw sa tao, pag nakasakyanan ka, gwapo ka og status sa imong kinabuhi. Mao nay batayanan kay nato kining status symbol. Ang uban nagapamalit og mga butang, nagapalit mga sinina nga mga mahalon. Kapag tanaw sa tao, kapag suot kag device, alangan juga nga pagkatao. Now, ang diferensya sa usa ka tawo nga dato sa tawo nga pobre, pag ang dato gani mosulong gani device, bisag fake nga device, ang tanaw sa tao mahalon gyud na nga original gyud nga device. Kung ang pobre gani mosulong og device, ingnon ni sa fake na nga device, bisag original. Mo na ang tao na ning kamot nga makapalit og kuan, mga mahalon nga gamit para makita sa mga tao nga alangan siya. Nasa ikabuga sa kinabuhi. Nasa ikuan. Mo na bantayanan kay nato. Which mo na nga dili dapat ang inanang atong panghuna-una. Kung unsay na sa tuwa, enough na to para sa tuwa. Ug dapat makontinto ta sa kung unsang nato sa tuwa. So, muna siya, no? Suffering from failure to master the details of life. As you learn and obey God's word and think with the mind of Christ, you put details of life into proper perspective. So, dili dautan nga makabaton ta og mahinani nga mga butang, basta dili lang gyud nato, buhaton lang nato sa tama, dili po nato buhaton nga makapalitan ni pa makapanghambog ta sa uban. Ikaduha nga suffering from guilt reaction to sin. The suppression that guilt reaction into subconscious mind. In this case, you perpetuate a guilt reaction to something you have committed. So, nagasuffer ka sa imong guilt reaction sa sa sala nga imong nabuhat. No? O sangtod nga dili na nimo ikumpisal o i-confess o gamitan nimo rebound o 1 John 1:9, ang guilt magapadayon na siya sa imuha. Hangtod nga imo nang ikahatag sa Dios, imo nang ikumpisal, diha ang sala mawala na sa imuha o ang guiltiness mawala. Pero kung ang sala nga imong gibuhat dili nimo i-confess, magapadayon yun na guiltiness sa imong kuan. Mag-suffer ka na. So, remember, kung makabuhat kag sala, as a Christian, makabuhat kag sala, makakumit ka og sala, naagi guiltiness sa imong kuan, nganong nabuhat to nimo nga sala. Dili ka may mutang. Tungod kay nag-suffer ka, wala kay relationship wala kay fellowship sa Ginoo, nag-suffer ka tungod sa imong gibuhat nga sala. O nag-suffer ka tungod kay naghuna-huna ka nga dili naka-worthy tubangan sa Dios, tungod kay nakabuhat ka og sala. Hangtod nga dili na nimo i-confess, mag-suffer jud ka nga nga sala. O kay katulo, suffering from failure to isolate sin. So, failure to isolate sin. Once you confess the sin to God, the Father, the sin is forgiven and blotted out. God forgives and God forgets the sin you have confessed. Now, saan man na ito pag-isolate sa sala? Kini mga isolation of sin, have you observed kanang mga tao gani nga chain smoker? Kay balo ba guys sa chain smoker? Kini nga mga tao, mao ning mga manigarilyohay nga dili na mo gamit og lighter. Manigarilyo gani, wa pa na upos ang ilang sigarilyo, mukuha na po na sigarilyo, sindihan na sa sigarilyo, then suyop na pod.
Then, pagkahapit na po maupos, kuha mo sigarilyo. Sindi na po. Wala sila gamit-gamit o lighter. Mao po ni mga modus operandi sa mga believers nga chin sinner. Kung sa mahinungdan din sa mga himo kang chin sinner. Lighting one sin upon other. They claim that the rebound does not work. Well, of course, ang rebound, digin mo, trabaho sa ila. Mga wala epekto ang rebound sa ila. So, the sin, buhat og sala, then confess, then buhat ako og sala. And then, start worrying. Kini nagahisgot sa mga sala, nga katong mga sala ganing nasa imong nahimong scar tissue sa imong kalag, nga niulat sa imong kalag, nga dili nimo makalimtan, nga buhat nimo sala nga dili nimo makalimtan. Sa dihang imong gift confess, naghunahuna na pugad, gipasaylo ba ko sa Ginoo ato? Nagabalaka na nung ka from one sin to another sin. Nabalaka na ka, na kay anxiety, na kay guiltfulness, na kay self-pity, na kay bitterness. Mao na mga sala nga nimong na buhat. So, if you get out of fellowship because of sin already forgiven, you have just started sinning. Mao ni ang pinakadelikadong habit sa usa ka magtotoo nga nagapadayon sa paggawa sa pakigambitay sa Dios. Dili sa iyang original sin, pero dito sa iyang sala nga nahimo o pagka-failure sa pag-isolate niya itong sala. So, once you confess, or as soon as you confess your sin, you are committed or you are commanded to forget it. Dili na imong problemahon. Imo na nang gihatag sa Dios o kang Dios nagpapa na ni ana nga sala. Ayaw na siya problemahan. When you take back and sin and fret over it, you create self-induced misery. Kung imo pa nang balik-balikan nga sala, mao na yung hinungdan nga sala, nga makasala na pud ka. Nakuha ninyo? Kanang sala nga imong gibalik-balikan, nga imong gihuna-huna, nga wala pa gipasaylo sa Dios, mao na po na hinungdan nga makasala ka. So gamit na po ka confession. Imo na po. Ya pag humanay mo confess, imo na hunahon, ipasaylo pa ko to sa Ginoo. Basig dili ka tong masala, dili to mapasaylo sa Ginoo. Remember nga walay sala nga dili mapasaylo sa Ginoo. Unsa lang sala nga dili mapasaylo sa Ginoo? Dili pagtuo or blasphemy of the Holy Spirit. Mao lang nang ginang sala nga dili mapasaylo sa Ginoo. Aside from that, tanang sala, bisan unsa man nakadako nga sala, mapasaylo gino sa Ginoo. Ug ang iyang promise, I blotted it out. So, dili na ginahinumduman sa Dios kung imo na nang gi-confess sa iya. So, si Paul nagatudlo ka nato sa Philippians 3:13, nagaingon, mga igsoon, wala ko pagayon isipa nga ako nakakupot na. Bot pasabot, wala pa hunahunaan ni Apostle Paul, nga niabot na siya sa maturity. Napugta na niya ang maturity. Apan, usa ka butang ang akong ginabuhat, hikalimtan ko na ang butang nga nangako. Remember, si Apostle Paul, nakahimo siya og matawag na to heinous crime. Tungod kay gina-persecute niya mga Christian at the early age of churches. Siya ang nagpapatay sa mga Kristohano. So, katong mga butanga, nahuna-huna ni Paul, nga dili gid siya mo tubo ngadto sa paghamtong kung ginato niya balik-balikan tong mga butanga. Sama usab kanato kung atong balik-balikan ang sala nga atong nahimo, confess nato sa Ginoo, ug nagtuo ta nga wala pasaylo. Ang usa ka magtuto nga sige hunahuna niya na dili gid mo tubo ngadto sa paghamtong. Ngano man, ang 1 John 1:9, akin yan, na-learn na po na nung Pastor Justus. 1 John 1:9 is not license to sin, but it is license to grow
Himo na to lisensya, first John 1:9 nga mga tubo ta. Dili mahimo nga lisensya ato nga magpakasala ta. Kaya mo ba mo naguna-una, na first John 1:9, okay na magpakasala ko kay first John 1:9, confess na nako. So nahimo nimo lisensya, first John 1:9 nga magpakasala ta, which is wrong. Mali gina siya nga panghuna-una. Nahimo nimo lisensya, first John 1:9. Mao po nang ginatira sa uban nga nagatuo, once saved is always saved. Nga nagatuo sila nga okay lang daw sa tuang magpakasala kay tungod kay save na ta. So, gihimo daw nato lisensya ang once saved always saved nga magpakasala ta, which is wrong. Sa 1 Peter 5:8-10, nagaingon, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, sa 9, resist him standing firm in faith because you know that your brother throughout the world are going the same kind of suffering. So, si Peter usab nagatudlo ka nato, nagapahinumdum ka nato, nga kinahanglan alert ani mga butanga. Kay tungod kini mga butanga is mo ni siyang bait ni Satan. Ang pinakadaotan nga plano ni Satan ni Satanas sa kinabuhi sa kamagtuto is makontrol niya old sinful nature sa usa ka tao. Kay once makakontrol niya ang old sinful nature sa usa ka tao, ang kinabuhi sa usa ka believer, ang believer mahimog yung devastated ang iyang Christian life, yung Christian way of life. So, si Paul, si Apostol Pedro, nagahimangno kanato nga si Satanas nangita lang og tukbunon. Nang anong gi-illustrate ni Apostol Pedro ang layon, nagamit siya og layon. Nga sama daw si Satanas sa usa ka layon nga nangita lang tukbunon. So, kinahanglan nato masabtan ang karakteristik sa usa ka leon. Ang usa ka leon, mangita lang gina siya prey o yung tukbunon. Pag makita na niya, dili na niya undangan hangtod nga dili na niya mapatay, dili na niya makuha. Ug sa diha mapatay na niya, ang iya lang buhaton na iya lang tilawan. Dili gina niya hutog kaon, di man na niya mahutog kaon. Iya lang tilawan. Pag human niya tilaw niya na, iya lang po ng biyaan. Igunahan na si Satanas sa kinabuhi sa usa ka tao. Once nga makuha ka niya, iya lang kang gamiton gamay, then iya na kang biyaan nga wala na, devastated na imong kinabuhi. Unlike sa Dios, the more nga magpagamit ka sa Ginoo, the more nga i-bless ka sa Ginoo. Diba? Yun na lang, kadali. Si Satanas nangita og tukbunon. So, nangita lang siya og tao o magtotoo nga kaya niyang dalhon. 4. Suffering from rejection of authority. So, suffering from rejection of authority. So, daghang klase sa mga authority nga gihatag sa Dios sa kinabuhi sa usa ka tawo. Sa tuwa, ang authority sa local church mga pastor. Once gani nga i-reject nimo ang authority sa usa ka pastor, teacher nga nagdala sa congregation, magasuffer po gani ana. So, many kinds of authority in life, and when those authorities are rejected, the individual concerned always suffer from it. So, mag-antos juga. Number 5, suffering from relationship with those who suffer. No? Mag-aantos mo ga sa usa ka tawo na related sa imo nga nag-aantos pod. Napo na siya suffering. Tungod kay ang suffering sa atong tawo nga nag-suffer is overflow sa imo ha. Dili mo po siguro pwede nga ikaw igsuon nimo nag-antos, dili po ka mobati og kaluoy sa imong igsuon. Di ba?
magpagantos pug ka sa giantos sa imong igsoon. Nga nag-suffer siya. Pero kung ang imong mga relatives o kanang mga related sa imo nag-suffer din siya tungod kay disiplina sa Dios, wala gyud kay katungod nga mo-intervene niya. Tungod kay disiplina sa Dios, kung mo-intervene ka, means ni-intervene ka sa disiplina sa Dios. Imong gipangunahan ang Dios sa iyang disiplina nga gi-implement sa katawo nga nagantos. Kung katong mga nagantos tungod sa sakit, tungod sa kuan, mo overflow to siya kung mag-suffer po ka. Niya na. Especially sa mga igsoon. Pag magantos sa imong igsoon, magantos po ka niya na. So, there are certain people with whom you are related and their sufferings overflows to you. So, ang ikaw there is a certain amount of suffering in life that attached to marrying outside of the right man or right woman. Kanang yun. Naging na suffering mo. So, guilty po ba yung Kaya po, naka-married man ko. Actually, ito ako lang isulti ng kinisililya man yun. Adili mo po kumaingon nga dili siya ka ng kuwan. Kung dili man po siya katoliko. Remember na ko, first date yun na mo is, nanulod mo yung Redeemed Boys Church. Kaya nagtuo mo mga katoliko siya. So, wapon siya nagtuo din nga. Nagtuo po din siya nga katoliko ko. So, nangadto mo yung Redeemed Boys, nag-date mo dito. So, nakita na ko nga, masinambaho din yung mga babae niya. Okay, gusto mo siya nga, sige, ato tag-redeem ko, sumimbat na. Kaya nagtuo din siya nga katoliko ko. Tapos, pag-abot na dito sa part, namang luhod na, wapang ko niluhod. Nuntahan na siya, di ka katoliko? Di ba ko katoliko? Manggawas na din. Nanggawas mi sa kuwan. So, nagapangita po din siya of church nga makatudlo siya og tarong. So, abot siya sa tabernacle, abot siya iglesia. Tuingon niya, dili sa atong church ganiya nasabtan kung unsa gyud ang kaluwasan. So, pasalamat po sa Ginoo kay akong asawa may gigamit sa Ginoo nga makabalik ko sa Ginoo. Siya gyud yung gigamit. So mo na siya. So, marrying the right man and woman. So sa tong mga kadalagaan kinahanglan pagitawon gini mo ang imong right man o right woman. As much as possible sa 1 Corinthians 6:14 nagatudlog yun nato nga dili ka magminyo sa mga dili magtotoo. So kinahanglan yun. So nabanggoy consequences ng mga inana nga kuan. Magantos jud ka kay pag once gani nga dili mo palayaw tinuohan. Especially sa mga babae, lisod yun niya pagdala sa lalaki. Di ba? Lisod yun niya madala ang lalaki. Unlike kung lalaki ang magtuto, kaya niya madala ang babae. Kung kung babae gani ka, maglisod yung dala sa imong husband. So, mana siya, mag-suffer juga na kung dili niyo makita ang imong right man or woman. So, ginatudlog gina sa 2 Corinthians 6:14. Dili ka mo magpasangon ug samang yugo uban sa mga dili matinuon. Kay unsaon man pagkakuyog sa pagkamatawong ug sa pagkamasupilon. Kung unsaon man pag inambitay sa kahayag uban sa kangitngit. Ikapito, suffering because of divine discipline. So, mao na ni pinakilado na to nga suffering. Most of our suffering comes from ourselves. So, kato daw mga suffering nga itong ikuwato, mao tay tungod sa itong mga pagpili, sa itong mga pagpili, o sa itong mga binuhat, mga pagbuhat. So, kining suffering because of divine discipline, mao gini ang suffering nga gikan sa Diyos. So,
Ang Diyos nagadisiplina sa iyang mga hinigugma. Matod pa sa Hebrews 12:6, kaya ang hinigugma sa Diyos, kaya ang gihigugma sa Diyos, ginakastigo niya o ginahampak ang tagsa-tagsa ka anak nga iyang ginadawat. O sa Revelation 3:19, ginabadlong ko o ginakastigo ko ang kapid-an sa akong mga hinigugma. Magpugi ka o maghinulson. O sa Proverbs 3:11-12, anak ko, ayaw pagtamaya ang pagkastigo ni Uba, ni magsubo ka sa iyang pagbadlong. Sa 12, kay kinsa kadto nga gihigugma ni Uba, iyang ginabadlong, maingon sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimutan. So, ginadisiplina kita sa Ginoo tungod kay gihigugma ta sa Ginoo, tungod kay iyatang anak. Ibutang nato sa atong mga silingan. Dili kita mo kastigo sa anak sa atong mga silingan. Tungod kay wala tay katungod nga mo kastigo sa anak sa atong silingan. Tungod kay dili nato anak. Dunana po ng Diyos. Iyang ginakastigo ang iya lamang mga anak. Dili gina siya mo kastigo atong mga dili niya pod anak. Og sa Proverbs 15:10 nagingon, adunay mapait nga pagsaway alang niadtong mibulag sa dalan. Means reversionistic believer. Og kadtong nagadumot sa pagbadlong mamatay man. So, sin unto death. Proverbs 15:10. So, ikawalo, suffering from rejection of Bible doctrine. So, kini nga pagantos, para lang man sa mga magtotoo. Rejection of Bible doctrine. Once gani imong reject, ibaliwala nimo ang doktrina sa Biblia, magasuffer juga niya na. Ano man? Tungod kay ang Biblia o ang pulong sa Diyos, maunay maghatag kanimo stability sa imong nauna, ang saon nimo pagsulbad, ang mga problema nga mabot sa imong kinabuhi. Pero kung wala kay doktrina, tungod kay imong gi-reject ang mga tudlo sa pastor sa imuha, o mga doktrina ginatudlo sa pastor sa imuha, pag-abot sa mga adversities, mag-suffer juga. Dili ka kabalo kung saan nimo pagsulbad ang imong problema. Tungod kay walay Bible doctrine sa imong kalag. Hinumduman nato nga ang balang espiritu sa dihang maabot ang adversities, gadepende na sa imong kalag. Kung unsa ang doktrina nga sa imong kalag. Kung ang doktrina sa imong kalag is 1 John 1:9 lang, ang maabot nga adversities is economic testing, dili mo gamit ang Holy Spirit sa doktrina sa rebound para isulbad nimo sa imong problema. Ang Holy Spirit mangita na siya related Bible doctrine nga pwede nimong isulbad sa imong problema. Mao na ang ubang Kristohanon maglisod pagsulbad sa ilang mga problema tungod kay walay doktrina sa ilang kalag. Ubang Kristohanon mangadto pa sa pastor, nakoy problema karon unsa man ako pagsulbad niya akong problema nga dako man kay ni. Ngano man? Walay doktrina sa ilang kalag. Ang Bible nagtudlo nato na 10 problem solving device. Dapat i-memorize na nato kapag abot sa problema, pag abot sa adversities is kaya natin sulbado na atong problema nga dili natin manawag og pastor. So, basig na pa sa tuwa no manawag pastor. Saan man ako ni pastor nga dako magay ng problema. Loy po kay pastor. 25 years, kilala kayo ng what? Ibong ko, kini? 25. 26 years na ang tibongkong ginatudluan og 10 problem solving device. Human, niadto lang yapon sa pastor ng utana kung saan pagsulbad sa problema. Asa naman itong ibang tudlo sa pastor? Asa man ito nabutang? Mao ganing ginatudluan kita sa pastor anang 10 problem solving device
Para pag-abot sa problema, di na ka manawag sa iya. Makasulbad na kasi mong problema sa imong kagalingon. Nahitabo kay mato pa man sa pastor. Ang pastor, naghunahon po, kaluway pinintawon. 26 na kung nagtudlog, 10 problem-solving device. Kapila nagbalik-balik. Human, balik-balik lang yapon sa kuha kung saan pagsulbad sa problema. Yun na siya. Mag-suffer juga. Kung imong i-reject ang Bible doctrine nga ginatudlo sa imong pastor sa imuha. Ikasiyam, suffering from the angelic conflict. This is the undeserved we suffer because as believer, we are extension of angelic conflict into the human race. Magantos po giga. Tungod kay nakita sa manulundaong gubat. O kini, musumpay ni siya dito sa number 10. Suffering to demonstrate the power and the provision of God. Usahay, mag-suffer kita para mapakita sa Diyos ang iyang provision o ang iyang grasya dito sa usa ka magtotoo. Diha niya mapakita kung unsa siya kagamhanan, kung siya ka matinumanon nga Diyos sa tanan nga magtotoo nga nagasunod sa iyang kabubuton. Mapakita niya kung unsa ang iyang gahom. So, usahay mo ang Diyos, ang panalangin sa Diyos, ipamaagi niya sa suffering sa saka magtotoo. Mo na ginatawag suffering for blessing. Mo na inimdot nga suffering. Especially kung mausa ka magtotoo, mutubo sa paghamtong, nana siya mga suffering for blessing. Ang mga po lagi, pag maabot ka sa paghamtong, nahadlok na po ka, nga matistingan ka sa Ginoo, sama na po kang hope. Lisod kayo. Manang uban, maguna-una, di nilang kumadto sa paghamtong. Di lang ko sa mga tama-tama lang ko, pwedeng kumabot dito sa kanhog. Tunga-tunga lang ko. Pag-abot mo sa adulthood, adi lang ko. Di rin ako musaka dito sa maturity. Di ako mato sa spiritual self-esteem, spiritual autonomy, labi na nga sa spiritual maturity. Kaya una-una, kanghog nga pagantos. Di man na to mga kaigsunan, nga ang Diyos, dili po yun mo muhatag o ginato nga pagsulay, kung nakita gid sa Ginoo, nga dili nimo kaya. 1 Corinthians 13:8, dili gid ihatag sa Diyos sa imong pagsulay kung dili nimo kaya. Kung ang pagsulay nga nakita sa Diyos sa imo nga kaya nimo is bugas lang ang pagsulay, mao ginihatag sa Ginoo sa imo. So, lisod no, ang pagkinabuhi nga Kristohanon, mo na kay ginungan nga the more nga magka-intense ang imong pagpangalagad, the more nga magka-intense ang imong suffering. Gidesign gina sa Dios pa sa imo. Dili po katagahan sa Ginoo ginana nga sa pagantos kung dili na nimo kaya. So, learn pa man no sa kay Pastor John Pod, siya nang nagawali sa Christian suffering. Illustrate niya sa ka game sa computer. Nga, kung mutaas ang imong level, magkataas po ang imong power. Kung mabot ka sa spiritual self-esteem, means nakuha na nimong power, ang tanang pagsulay diyan ng stage is kaya na nimong atubangon. Kaya na nimong lampasan. Then kung lampas ka sa spiritual system, mabot ka sa spiritual autonomy, means nakakuha na po kang line power nga ma-apply nimo sa kanang stage nga kaya nimo atubangon ang mga testing sa spiritual autonomy. Hangtod nga mabot ka dito sa spiritual maturity. Power. Different power ang kaya nimo atubangon ang tanan nimo nga pagsulay. So, mao na siya. Then ang ika-11, suffering to learn the value of doctrine.
Sometimes we are not appreciative of the Bible doctrine until we go through certain type of suffering, learning in hard way. So, mana siya. Pag dili ka din mo i-value ang doktrina, dili ka appreciative o dili mo matawag nga na-appreciate mo ang Bible doctrine, dito ka makakaton sa lisod nga pamaagi. Mana siya. Then, ang ika-12, mao ang there is a general type of suffering which is both deserved and undeserved depending on your personal spiritual condition. Suffering from national disaster. So, mga national disaster, depende na siya kung unsa imong spiritual condition. Daghan mga national disaster no, sama sa mga earthquake, mga bagyo, kana depende na siya sa imong spiritual status kung saan mo pag-atubang sa mga disaster nga mabot sa imong kinabuhi. Then ang ika-siyam ay ika-13, wala ko kay mahibalo kung gisulat ni Dr. James. But, giapil niya, siguro tungod kay nakita niya pag himo niya nga subject is nakita niya ang war sa Israel between war and kining Gaza. Nagabi gyud ang mga tao nga nagaantos sa war, suffering for war. So, doon na po'y nagaantos nga mga tao tungod sa gubat. So, in conclusion, ang mga suffering atong nga nasinatian karon is resulta na sa atong mga pagpili. Kung unsaon nato deal ang mga problema nga atong ginatubang, unsaon nato sulbad ang mga problema nga mga ginatubang, unsaon nato pagdawat sa mga doktrina nga ginatudlo sa tuwa, diha nato makuha ang mga suffering. Kaya nato sulbadon ang mga pagantos kung kay balot sa doktrina nga ginatudlo sa atong pastor sa atuwa. So, dali lang kayo, matod pa ni Pastor Will, dali lang kayo pagtudlo, pero listen kayo ang pag-apply. Tinood ba? Dali lang kayo pagtudlo, no? Dali lang kayo pagtudlo, mas listen yun ang pag-apply. So, pero kung imog yung hunahunahon, imog yung ikuan by heart ang doktrina sa Diyos, kung samtang nagatubang ka sa problema, makahuna ka sa usa ka doktrina gitudlo sa imo, kini makahinauna ka nga kining problema gitudloan ako ni pastor ani. Kay balo na kung saan ay pagsulbad. Kay balo na kung saan pagatubang ani nga dili ko ma-pressure sa problema nga akong ginatubang. Last Wednesday, na problema may pagsin sa akong mga exam. Magna-wirlan mo ako. Nakanak ba? Na-wirlan naman ko ani. Kay ang internet na mo, ginahanglan pa ka maglakaw-lakaw dito sa gawas pamasin. Nga kung si Lilia, sige na, abot na siya dito, lakaw-lakaw. Pamasin lang ang files nga kung ginasin, kaya di man ko siya masin. Gabi pa na mong gisin, pagtanan na mo pagabuntag, wala pa man, may masin. Time na pa magtrabaho. Kung sahod man nun, magna-wirlan ako. Nawa na ko sa kuwan. Kung nakahuna-huna ko, nga dili man nun, dapat ignan niya akong response, nga ma-wirlan ko. Ang Diyos, mag-sulba na mga problema. So, anak ko nga, sige ikaw, nalibahala na mo. Kuwan na, magtrabaho na mo. Kuwan lang ko, i-communicate lang ko kung nasin na. So, motong, na itrabaho na ko, kung lang ipasagdan siya ng trabaho sa kumukuhan. So, ginana ka mga problema, gagmay kayo. Kung dili ka kama mga tubang, dili ka kama musulbad, wala, pildi ka sa imong Christian way of life. Gagmay pa lang kayo itong problema, pag-save pa lang sa files. So, mara siya. Ginana ka, lisod. Kung pagsulbad sa problema, kung wala ka doktrina sa imong kalak. Maglisod yun mo sa kamagtotoo, pagsulbad sa problema. Kung wala kay doktrina sa imong kalag. Ang usa ka magtotoo, nga kulang og doktrina sa ilang kalag,
Magsalig na sila ang kaugalingong kusog. Magsalig sa sila ang tao. Usa sila magdumula sa Ginoo. Gihimon lang last resort ang Ginoo. Dili naman ni kaya sulbadon sa tao. Dili na ni kaya sa sulbadon sa kaugalingon. Ako na ning ihatag sa Ginoo. Which is ang dapat ihatag ko na nimo sa Ginoo bago nimo kuan ng kuan. Kaya ang Dios, pag mosulbad sa problema, sure gina siya nga mosulbad. Mo-pray ka sa Ginoo, Lord, na problema sa akong financial karon. Kaya tuon kay na kinahanglan ni inani. Pag ang Diyos, mahatag ka nimo solusyon. Perfect gina siya. Adto ba kani sa tao, ug katong tao imong duulan, dili na gito mo balibad tungod kay kung ano gamiton sa Dios mosulbad sa imong problema. Pero kung wadto ka sa katao daan, mangutang ka, ang tendensya na, isang na kwarta, wala ba kayo kwarta karon? Manginigwan. So, tungod kay, wala pa ka niduol sa Ginoo. Nangita pa ka sa imong kaugalingon nga solusyon. Remember sa akong sa una, naghirman siya, wala pa kayo kwarta karon? Amo ba? Pagkatao-tao, nangita siya 500. Yung ka kay kwarta, nangita na isang, wala ko 500, asa man to? Yung kay kwarta, naman kay 500 na wala. Ano siya, so, masya. So, timana na to, nga ang mga suffering is part na sa itong Christian life. No? Ang best lang is, kinahanglan ka ba ita mo sulbad sa itong pag-antos. Kung kailangan may wala na itong, anong nag-antos ta? Ganong nag-antos man ko? Ganong naman is nakuha? Dapat may wala na to kung unsay reason ganong nag-antos ta.